Iba't ibang paraan ang ginamit ng Ukranya para baliktarin ang laban sa Rusya. Dahil sa dami ng drone, napilitan ang Rusya na gumamit ng mas maliliit na unit matapos masira ang kanilang mga armor. Sa loob ng Rusya, lihim na sinisira ng intelihensya ng Ukranya ang mga pasilidad at pumapatay ng mga sundalong Ruso. Ngunit hindi pa ito nagawa ng Ukranya dati. Ang sariling mga security camera ng Rusya ay ginamit laban dito habang ang nakakabaliw na pag-hack ng Ukranya ay ginawang mga nakamamatay na sistema ng pagtutok ang mga mata ng Rusya. Noong Setyembre 9, iniulat ng Euromaidan Press mula sa frontline na nadiskubre ng Ukranya ang malaking presensya ng tropang Ruso sa Donetsk. Ang mga tropa ay nagtipon sa paligid ng Dobroropilya na tinarget ng Rusya buong tag-init. Ang pagsakop sa teritoryong iyon ay maaaring magbukas ng daan papuntang mahalagang lungsod-kutan ng Pokrovsk. Dati, mga grupong paniktik ang gumagawa ng ganitong pagtuklas. Kamakailan, maraming drone ng paniktik ng Ukraine ang nagbabantay sa kilos ng Russia. Ngunit ngayon, ibang taktika ang ginamit ng Ukraine. Imbes na umasa sa drone o isugal ang sundalo, tinawag ng Ukraine ang cyber army nito. Ang Information Technology Army ng Ukraine, na siyang naging tawag dito, ay isang desentralisadong grupo ng mga hacker na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang tulungan ang kanilang bansa sa laban nito kontra sa mga puwersa ng Russia. Kadalasan, ang tulong na ito ay pag-abala sa sistemang pinansyal o pamahalaan ng Russia. Pero noong Setyembre, binigyan ng ibang gawain ang Information Technology Army. I-hack ang mga security camera ng Russia. Hindi lang ito mga ordinaryong security camera, kundi mga kamera na partikular na inilagay ng Russia para bantayan ang kanilang mga base. Patuloy itong nagtatayo sa mga teritoryong kinuha mula sa Ukraine sa Donetsk. Dahil sa mga hacker, nagamit ng Ukraine ang mga kamera ng Russia para makita ang nangyayari sa mga base. Ano ang nakita nila? Ang pagtitipon ng puwersang tila naghahanda para sa bagong atake sa Dobropilya. Nagtayo ang Russia ng buong mga convoy na nakatakdang maghatid ng mga tropa at kagamitan sa teritoryong iyon. Malamang para sa inaakala ni Putin na huling pagsugod na magpapahintulot sa kanyang mga puwersa na masakop ang bayan. Sa halip, pinutol ng Ukraine ang daan ng Russia. Gamit ang hacking, nalaman ng Ukraine sa security camera ang lokasyon at galaw ng tropang Russia. Dahil sa impormasyong iyon, naglunsad ang Ukraine ng matitinding drone at missile attack sa mga bus na akala ng Russia ay ligtas para mapigilan ang anumang tangkang gawin ng mga puwersa ng Russia sa Dobropilya bago pa man ito magsimula. Nagbigay ang Euromaidan Press ng karagdagang detalye tungkol sa kung ano ang nakita ng Ukraine at kung paano ito tumugon. Dahil sa Information Technology Army, nalaman ng Ukraine na nagtipon ang Russia ng maraming unit at brigada para sa malaking pag-atake. Nagiging mas bihira ang ganitong klase habang papalapit sa ika-4 na taon ng digmaan sa Ukraine. Kasama sa puwersa ng Russia ang mga unit mula ika-155 at ika-40 Naval Brigades. Kasama rin nila ang airborne unit ng ika-11 Brigada ng Russia at ilang miyembro ng ika-76 Division ayon sa Euromaidan Press. Hindi mo siguro binibigyang halaga ang pangalan ng mga unit at brigadang ito hanggat hindi mo alam kung saan ito nakuha ng Russia. Sa iba't ibang pagkakataon, ang puwersang ito na binuo malapit sa Dobropilya ay nasangkot sa mga operasyon ng Russia sa mga rehiyon ng Bakhmut, Kursk at Kherson, napawang mga lugar kung saan naganap ang malalaking labanan. Umaasa si Putin sa mga tropang ito, lalo na sa palaging binubuo muli na 155 10th Brigade upang isagawa ang mga pinakamapanganib na pagsalakay sa digmaan. Mga veteranong sundalo sa labanan ang nakita ng Ukraine sa security camera ng Russia. Ilan sa kanila ay nabigunan ng Ukraine at mukhang iyon ang plano ni Putin sa bagong pag-atake ng Russia. Ang puwersang ito ay hindi nilayon para sakupin ang Dobropilya. Dahil bumabagal ang opensiba ng Russia sa mga sektor na ito. Ayon sa Euromaidan Press tungkol sa mga dating lugar ng operasyon ng mga brigada at unit na ito, isinusuko ang kanilang tagumpay at inilipat ang kanilang mga puwersa sa Pokrovsk front. Sinusubukang sagipin ang isang natatalong labanan na ngayon ay nangyayari sa Dobropilya salient. Pinahina ni Putin ang ibang bahagi ng kanyang hukbo para bumuo ng kolektibong pambala na layong sirain ang depensa ng Ukraine sa Dobropilya. Siyempre, anumang pag-atake na magaganap ay nangangailangan na makarating muna ang mga puwersang iyon sa Dobropilya. Ang pagkabigong gawin ito ang naging dahilan ng pagbagsak ng Russia. Ang pagsusuri ng Ukraine sa mga footage na nakuha mula sa na-hack na mga security camera
ay nagbunyag ng isang bagay na ayaw ng Russia na malaman ng Ukraine. Oo, inalis ang mga puwersa sa ibang lugar para sa pag-atake sa Dobropilya, pero hindi pa handa ang mga iyon magsimula ng pag-atake. Ang kakulangan sa tamang armor, suporta, at artilleriya ay naging palatandaan na ng mga palyadong pagtatangka ng Russia na sakupin ang Dobropilya. At ang pinakabagong puwersang binuo ng bansa ay hindi naiiba. Oo, may convoy, pero kulang ang bagong puwersa sa armor at artilleriya para makapagsimula ng pag-atake. Hindi iniingatan ni Putin ang kanyang tropa. Gusto lang niyang gamitin sila para maubos ang bala ng tagapagtanggol ng Dobropilya sa Ukraine. Hindi na dapat ikagulat ng mga sumusubaybay sa laban ng Ukraine at mekanisadong unit ng Russia ang kalagayan ng puwersang ito habang naghahanda ang Russia na umatake. Ayon sa Ministry ng Pananalapi ng Ukraine, nawalan ang Russia ng 11,172 tangke, 23,622 armadong sasakyan, at 32,606 na sistema ng artilleriya dahil sa mga misil, rocket at drone ng Ukraine hanggang Setyembre 10. Malaki ang bilang sa lahat ng aspeto. Kaya nagkulang sa armor at mabigat na puwersa ng pag-atake na hirap mabawi ng Russia. Halimbawa, kunin natin ang mga tangke. Kulang sa tangke ang puwersa ng Dobropilya na tinanggal ng Ukraine dahil nauubos na ang Russia. Ayon sa National Security Journal noong Setyembre, 8 ang digmaan sa Ukraine ay parang kwento ng 2 hourglass. Sinusubok ngayon ang tibay ng militar ng Ukraine laban sa kakayahan ng Russia na ipagpatuloy ang pag-atake para makakuha ng teritoryo. Mukhang mas mabilis maubos ang oras ng Russia kaysa Ukraine, kahit naniniwala si Putin na mas tatagal ang kanyang bansa kaysa sa militar ng Ukraine. Pinakamalinaw na halimbawa ng pagkaubos ng hourglass ay ang Russia, na nawalan ng mahigit 11,000 tangke kung paniniwalaan ang Ukraine. Napilitan ang Russia na umasa sa mga luma at lipas na tangke mula pa noong panahon ng Soviet na kinuha nila mula sa kanilang mga imbakan ng libo-libo. Marami sa mga tangke na ito ay hindi na akma para sa kanilang layunin at hindi na magagamit sa Ukraine. Kinukuha ng Russia ang mga pyesa mula sa daan-daan o libo-libong lumang tangke para mapagana ang mga tangke sa Ukraine. Sinasabi nating nakikita natin, pero matagal nang nababawasan ang presensya ng mga tangke ng Russia sa Ukraine. Ipinaliwanag ng National Security Journal na iniulat ng The Insider noong Pebrero na paubos na ang mga tangke ng Russia sa kanilang mga bodega. Batay sa pananaliksik ng outlet, posibleng 2,000 na lang ang tangke ng Russia. Halos ganoon din karami ang infantry fighting vehicles at 3,000 armored personnel carriers na magagamit pa nila sa Ukraine. Tandaan na 6 na buwan na mula nang mailathala ang pananaliksik na iyon. Marami sa reserba ay nagamit at nasira matapos ilathala ng The Insider ang datos, kaya nahihirapan na ang Russia sa armor. Ang matinding dagok ay mangyayari sa 2026. Diyan opisyal na mauubos ang mga reserba ng Russia, ayon sa National Security Journal. Ayon sa The Insider, hindi sapat ang bilis ng paggawa ng Russia ng mga tangke at armored na sasakyan para mapalitan ang nalulugi sa harap. Halimbawa, nakakagawa lang ang Russia ng humigit kumulang 300 hanggang 400 BTR-82 APCs kada taon, at kasama na rito ang modernisasyon ng mga lumang sasakyan mula sa mga imbakan ng Russia. Pagdating sa tangke, 300 kada taon ang nagagawa ng Russia. Karamihan ay T-70M na bihira namang magamit sa aktwal na labanan dahil puno ang mga ito ng mga pagkakamali sa paggawa at masyadong madaling tamaan ng mga drone ng Ukraine. Tinawag ng Telegraph na disco head glitch ang pagkakamali. Kapag tinamaan sa partikular na paraan ang T-70, hindi makontrol ng mga operator ang tore ng tangke kapag sobrang bilis ang ikot nito. Kaya hindi magamit ang tore at ang tangke. Mabagal ang paggawa ng Russia ng mga tangke kaya hindi nila agad napapalitan ang nalulugi. At hindi rin masyadong nagagamit ang mga bagong tangke pagdating sa Ukraine. Nakita ng Ukraine ang epekto ng matitinding pag-atake nila sa maraming tangke at armored vehicles ng Russia gamit ang nahack na security camera. Nakita nila na ang mga puwersang nagtitipon malapit sa Dobropilya ay hindi sapat ang lakas para sa depensa, kaya nagkaroon ng pagkakataon para sa ambush na mangyayari. Babalikan natin yan mamaya. Napansin din ng puwersa ng Ukraine na kulang sa artillery ang grupo sa Dobropilya.
Hindi na dapat ikagulat, ayon sa datos ng Ukrainian Ministry of Finance na nabanggit natin kanina. Gayunpaman, napilitan ang Russia na gumawa ng kakaibang mga desisyon dahil sa kakulangan nila sa artillery, at ilan dito ay ang paggamit nila ng mga literal na antigong kagamitan sa Ukraine. Ayon kay Hamish de Breton Gordon, eksperto sa militar ng United Kingdom na nagsulat sa The Telegraph. Noong Setyembre 1, ipinapakita nito kung gaano kadesperado ang Russia sa artillery. Iniulat ni de Breton Gordon na natagpuan ng Ukraine ang mga labi ng nawasak na D-74 artillery piece. Kapansin-pansin ang tuklas na yon dahil ang artillery unit na ito ay gawa pa noong 1950 at inalis na ng Soviet Union noong 1970s dahil sa kalumaan. Kaya muling ginagamit ng Russia ang mga artillery na alam nilang hindi na kayang gampanan ang tungkulin, mahigit 50 taon na ang nakalipas. At ngayon ay ginagamit na nila ito sa Ukraine dahil sa tindi ng kanilang mga pagkalugi sa artillery. Ayon kay de Breton Gordon, posibleng hindi lang artillery units ng Russia ang nauubusan. May nagsasabi na ginagamit ang lumang D-74 na may 100 at 22 mm na bala. Dahil nauubusan na ang Russia ng mas modernong 100 at 52 mm na bala. Sabi niya, madali silang makakakuha ng maraming 100 at 22 mm mula sa North Korea na gumagamit din ng ganitong sandata. Patunay ito ng paghina ng paggawa ng Russia na di na kayang gumawa ng mga artilleriya na bala. Ang mas modernong sistema ay nakadepende sa lumang sistema at mas malalim na pakikipag-ugnayan sa North Korea para magamit pa rin ang artilleriya. May nakita bang D-74 o lumang artilleriya ang Ukraine sa mga puwersang Ruso malapit sa Dobropilya? Hindi natin alam. Ang nakita nila ay pagtitipon ng tropang walang artilleriya. Kailangan pa rin nilang sakupin ang Dobropilya at magsimula ng pag-atake. Magpapadala na ang Russia ng mga sundalong parang pambala lang sa kanyon. Ang kailangan lang gawin ng Ukraine matapos ang natuklasan ay magdesisyon. Dapat bang tapusin ang mga sundalong iyon ngayon o hintayin silang makarating sa tarangkahan ng Dobropilya? Pinili ng Ukraine ang unang opsyon kaya naglunsad ito ng preemptive strike laban sa puwersa ng Russia. Patuloy na umasa ang Ukraine sa kanilang Information Technology Army. Pinabantayan nila ang mga kilos ng convoy ng Russia. Ayon sa Euromaidan Press, ang real-time na visual data mula sa mga kamera ng Russia ay nagbunyag ng lahat ng kailangang malaman ng Ukraine. Naayos na ang mga ruta at oras ng convoy na ginagamit ng Russia. Sinundan ng Ukraine ang mga rutang yon para matukoy ang mga staging area ng Russia na gagamitin sa pag-atake sa Dobropilya. Nagawa ito ng Ukraine nang hindi umaasa sa satellite image o isinusugal ang surveillance drone. Maaaring nabunyag ang plano nila. Sa Ukraine, natukoy ang balak ng mga tropa ng Russia. Galing sa security camera ang lahat ng impormasyon, kaya hindi alam ng Russia na minamanmanan sila ng Ukraine sa Dobropilya. Dahil sa mga nalaman, nagpasya ang Ukraine na huwag nang hintayin ang susunod na alon ng Russia kahit walang tangke at artilleriya. Sa halip, umatake ito ng matindi. At ang mga pag-ataking iyon ay kadalasang umaasa sa sandatang pinasikat ng Ukraine sa kanilang labanan kontra Russia, mga drone. Kapag nakita, inilulunsad ang Ram-2X loitering munitions para salubungin at tamaan ang mga sasakyang Ruso bago makarating sa unahan. Ayon sa Euromaidan Press, ang mga ito ay compact drone na dinisenyo para sa ambush ng convoy. Natutukoy ang gumagalaw na sasakyan, umiikot, at sumasalpok sa malalambot na target ng may mataas na katumpakan. Para sa Rusya, nagdulot ito ng pagkagulat sa mga sundalo sa sinakop na teritoryo na abot sila ng atake ng Ukraine. Nagsimula ang mga atake, bumagsak ang mga drone at tinamaan ang sundalo at sasakyan gamit ang mga pampasabog sa kanilang katawan. Binanggit ng Euromaidan Press ang paggamit ng Ukraine ng mga misil. Maaaring dahil sa mga sandatang ito, nasira ng Ukraine ang mga tagong infrastruktura sa staging area ng Russia. Agad nag-ulat ang mga Russian military blogger at Telegram channel na epektibo ang pag-atake ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, may mga lumalabas na video sa social media ng Russia kung saan tinatamaan ang mga armored vehicle at truck. Lahat ito ay malayo at nasa convoy routes na natukoy ng Ukraine matapos ma-hack ang security camera footage ng Russia. Malaking problema ito para sa Russia. Nasira ang mga reinforcement na kinuha nila mula sa Kursk at Kherson. Bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong magsimula ng opensiba, tinipon na sila ni Putin para simulan ito sa umpisa pa lang.
Ang dating ligtas na likuran ng Russia ay mahina na ngayon. Kung nahack na ng Ukraine ang security camera ng Russia dati, malamang kaya rin nilang gawin ito sa ibang lugar. Magdadalawang isip si Putin. Ipinakita ng Ukraine na ang puwersa ng Russia sa Dobropiliya ay minadali at kulang para sa gawain. Kung malakas ang puwersa, baka sapat na ang impormasyon mula sa paghahak ng Ukraine sa security camera para makapinsala rito. Malamang patungo pa rin sa Dobropilya ang mga tropa, armor, at artilyeriya. Pero hindi na. Siniguro na ng Ukraine iyon. Ang irony dito, bihirang pagkakataon na Ukraine ang natuto ng diskarte mula Russia, hindi kabaliktaran. Hinahabol nila ang mga inobador ng Ukraine. Kasing impressive ng pag-hack sa security camera ng Russia, ang hacking ay diskarte na ilang beses na ring ginamit ng Russia laban sa Ukraine. Noong Enero 2000 at 24 iniulat ng Security Week na nakuha ng mga hacker ng Russia ang kontrol sa dalawang security camera sa Kyiv. Ginamit nila ito para subaybayan ang air defenses at mga critical na infrastruktura na maaaring targetin ng mga missile at drone ng Russia. Isa sa mga kamera ay nilagay sa balkonahe ng isang residente ng apartment para bantayan ang paligid. Kinontrol ng Russia ang kamera at walang ingat na nag-livestream ng mga nare-record nito sa YouTube, imbes na panatilihing lihim ang mga kuha. Ayon sa Security Week. Tungkol naman sa pangalawang kamera, ito ay matatagpuan sa isang paradahan ng sasakyan at nagbigay ng visual na impormasyon sa mga Russian hacker. Ginamit ito sa missile attack sa Kyiv noong Enero 2, 2024. Noong Mayo 2025, iniulat ng The Guardian na muling ginamit ng Russia ang panlilinlang gamit ang security camera. Sa pagkakataong ito, sinubukan ng mga hacker ng bansa na kontrolin ang mga kamera na naka-install sa mga hangganan ng Ukraine, na tila ang layunin ay makakuha ng impormasyon kung paano pumapasok ang tulong mula sa kanluran papuntang Ukraine. Inanunsyo ng National Cybersecurity Center ng United Kingdom na ang Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie Unit 26165 ang responsable sa tangkang pag-hack ayon sa kanilang advisory note. Bukod sa pagtutok sa mga entidad ng lohistika, malamang na ginamit ng mga tauhan ng Unit 26165 ang access sa mga pribadong kamera sa mahahalagang lokasyon, tulad ng malapit sa mga border crossing, pasilidad militar, at mga istasyon ng tren upang subaybayan ang paggalaw ng mga materyales papasok ng Ukraine. Ayon sa advisory, gumamit din ang mga tauhan ng lehitimong serbisyo ng munisipyo, gaya ng traffic camp. Nakuha ng Russia ang access sa footage mula sa 10,000 kamera. 80% nito nasa Ukraine, 10% sa Romania, at ang iba pa sa Poland, Hungary, at Slovakia. Kahanga-hangaang pag-hack ng Russia sa security camera na nagbunga ng resulta. Ganoon din ang ginawa ng Ukraine noong Setyembre. Ngayon, nagkakagulo na ang ikalawang grupo ng puwersang ipinadala ng Russia sa Dobropilya. Kaya kailangan ulit ng dagdag na reinforcement. Magandang balita ito para sa Ukraine dahil alam nilang mahina rin ang mga paparating na reinforcement tulad ng mga natalo nila. Kung manatili silang may access sa security camera feed ng Russia sa sinakop na teritoryo, mas dadami ang pag-atake. Pangalawa, kahit di na masubaybayan ng Ukraine ang mga ipinapadalang tropa ng Russia sa Dobropilya, alam nilang napipilitan si Putin alisin ang mga tropa at armor mula sa ibang lugar. Maaaring magdulot ng bagong oportunidad ang pagtatanggol ng Ukraine sa Dobropilya at magbigay ng tsansang magtagumpay sa iba pang lugar. Para sa Russia, ito na ang pangalawang beses na sinubukan nilang pasukin ang Dobropilya at ang pinakabagong pagsubok na ito ay nabigo na bago pa man ito magsimula. Mas naging matagumpay ang una kahit panandalian lang. Ayon sa The New Voice of Ukraine, noong Agosto 26 itinulak ng Russia ang kanilang tropa sa silangan at hilagang silangan ng Dobropilya at nakakuha ng teritoryo sa unang kalahati ng Agosto. Bilang resulta, nagkontra-atake ang Ukraine at nabawi ang ilan sa mga nayon na nasakop ng Russia, kabilang na ang Zapovidny at Novoshikova, nakatabi ng Dobropilya. Tinapos nito ang pag-asa ng Russia na masakop ang Dobropilya sa isang hinaharap na pag-atake sa Pokrovsk. Inasahan ng Russia na mababawi ng mga bagong reinforcements na ipinadala nila sa Dobropilya noong Setyembre ang mga nawalang teritoryo. Dahil sa security camera, missile, at drone ng Ukraine, hindi ito nangyari. Hindi pa rin ligtas ang Dobropilya. Noong Setyembre 5, sinabi ni Defense Express Chief Executive Officer Serhiy Zugorets
sa Espresso Global na ang nangyari sa Dobropilya ay maaaring mas malaki ang epekto sa depensa ng Ukraine sa Pokrovsk kaysa ibang salik. Sa direksyong ito, ang mga kontra-atake ng Ukraine mula sa silangan ay pumipigil sa malaking puwersa ng kalaban. Sa katunayan, lahat ay nakasalalay sa kung gaano kaepektibo ang ating mga kontra-atake sa pagdaig sa mga puwersa ng kalaban na nakatutok doon. De facto, mas marami ngayong tauhan ang mga tropang Ruso. Ayon kay Zugurets, kailangan ipagpatuloy ng Ukraine ang pagtatanggol sa Dobropilya. 2 beses na itong nagawa. At sa huli ay gumamit ng malikhaing paraan gamit ang Ukrainian hackers. Ngayon, kailangang ihanda ng Ukraine ang sarili nito para sa anumang ipadala ni Putin sa Dobropilya sa susunod. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paglikha ng patibong ng kamatayan para sa mga sundalo ng Russia sa mga rehiyon sa paligid ng Pokrovsk. Alamin kung paano sa aming video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang video ukol sa tagumpay ng Ukraine laban sa mga Ruso. Maraming salamat sa panonood.